Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, hindi maitatanggi na madalas pa ring mailap at tikom ang bibig ng maraming Pilipino pagdating sa usaping mental health. Pero sa kabila nito, aktibo pa rin kumikilos ang pampubliko at pribadong sektor sa social media para imulat ang mata ng publiko sa halaga ng mental health at ilapit ang serbisyo para sa mga nangangailangan nito. At isa nga sa kanilang inisyatiba, ang Mental Crisis Helplines, kung saan one click away na lang ang paghingi ng tulong. Bagay na mahalaga para kay Dr. Kurt Arcangel, isang psychologist. I've been part of the NCMH crisis hotline before. So, para sa akin, napakahalaga ng mental health lines, lalo na sa mga moment of crisis. No, for example, lalo na sa Pilipinas, diba? Marami tayong mga, or daanan tayo ng mga natural calamities, lalo na bagyo. No? Ang mental health helplines or hotlines, they provide immediate support. So sa mga taong walang ibang malapitan or makausap, lalo na sa oras ng pangangailangan. Okay? These helplines are or can offer emotional and psychological first aid. Para kay Dr. Kurt, nagsisilbing tulay ang crisis hotlines para mabilis na maabot ng publiko ang psychological assistance na kinakailangan nila. Nagkakaroon din anya ito ng positive impact dahil nagsisilbi nila itong karamay sa gitna ng pag-iisa. A professional usually start by creating a safe and calming environment para sa caller. Yan ang number one na dapat tandaan as a responder. No? Syempre, they listen actively, right? Nagpapakita tayo ng empathy at inutulungan natin ang caller na i-regulate
ang emotions nila. Paalala pa nito, professional man o hindi, maliban sa pakikinig ay kailangan din nating maging sensitive para tulungan silang maramdaman na totoong may nakikinig at nakakaintindi sa kanilang pinagdaraanan. Gaano man ito kabigat. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama Pinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 17 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Olyo. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Lunes, 22 sa buwan ng Hunyo taong 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Halaga ng piso sumemplang na naman sa 61 kada dolyar. Big time rollback sa produktong petrolyo kasado na bukas. Bagyong Francisco, lumakas pa. Signal number 1, itinas na sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara itinuloy ngayong araw. At 4 na estudyante patay. Ilan sa sugatan sa pamamaril sa loob ng isang high school sa Tacloban City. Nag-resign na coach ng Ateneo basketball team na si Tab Baldwin na nakatakdang sumipot bukas sa NBI. Philippine National Police, wala pang natatanggap na warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta. At 6 na taong gulang na batang babae natagpo ang patay sa Victoria, Tarlac. Balansyado! Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, sumemplang na naman ang piso sa pagbubukas ng trading ngayong Lunes. Ito ay matapos umadyan sa 61.12 piso kada dolyar. Ang nabanggit na palitan ay mas mababa kumpara sa nakalipas na foreign exchange rate na 60.77 noong Biyernes, June 19 ayon sa Banker Association of the Philippines. Naitala ang pinakamahinang palitan o intraday low sa 61.18 bago nagsara sa 61.12.
Good news naman sa mga motorista dahil magpapatupad bukas, June 23, ng malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Kasado na ang rollback na 3 pesos and 90 centavos hanggang 5 pesos and 90 centavos sa kada litro ng gasolina. Mas malaki naman ang mababawas sa diesel na maglalaro sa 9 pesos and 4 centavos hanggang 11 pesos and 4 centavos ang bawas. Habang 9 pesos and 82 centavos hanggang 11 pesos and 82 centavos naman ang matatapya sa kada litro ng kerosene. Sa isang press briefing, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na bunsod ito ng magandang market condition noong nakalipas na linggo. Obligado naman ang mga oil company na sundin ang itinakdang oil price adjustment ng gobyerno ngayong umiiral ang State of National Energy o National Energy Emergency sa bansa. Samantala, tiniyak ng Department of Energy na tatagal pa hanggang 43.86 na araw ang fuel inventory o supply ng langis sa bansa batay sa huling tala nitong June 19. Samantala, lumakas pa ang bagyong Francisco dahilan upang isailalim sa signal number 1 ang ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Bukod sa Batanes, nasa babala ng bagyo bilang isa ang northeastern portion ng Cagayan kasama ang bayan ng Gonzaga at Santa Ana. Signal number 1 din ang silangang bahagi ng Babuyan Island kabilang ang Didikas at Camiguin Island. Ayon sa DOST Pag-asa, kumikilos ang bagyo sa Pakaluran, Pahilaga, Taglay. Ang lakas na hangin na 155 kilometers kada oras at bugso ng hanggang sa 170 kilometrahe naman kada oras. Ang mata ng Typhoon Francisco ay huling namataan sa layong 620 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Batay sa Bagtaya, inaasang lalakas pa ang bagyo hanggang bukas bago lumabas ng bansa sa Biyernes. Samantala, nananatiling nakaalerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay ng posibleng epekto ng bagyong Francisco sa bansa. Matatandaang hindi pa nagbababa ng blue alert status ang ahensya mula nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Samantala, sa panig naman ng pambansang pulisya, pinagana na ang lahat ng emergency and response unit sa buong bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., prioridad nila ang koordinasyon sa mga LGU lalo na sa mga bahaing lugar. Nakahanda rin umano silang magpatupad ng preemptive evacuation kung kakailanganin. Isa namang panibagong low pressure area na naman ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, ulitong namataan sa layong 2,745 km mula sa silangan ng Southeastern Luzon. Sa kasalukuyan, mayroon itong katamtamang tsansa na mag-develop bilang isang bagyo sa loob ng 24 oras. Sinabi ng Pag-asa na may posibilidad na pumasok ito sa loob ng park kung saan bibigyan ito ng local name na Gardo. Parang ang gandang lalaki, ang Gardo. Matikas yun. Yes. Samantala, nalubog sa bahang ilang kalsada sa Malabon dahil sa naranasang malakas na buhos ng ulan kagabi. Umabot hanggang tuhod ang baha sa bahagi ng Letre Road sa Aquino Avenue. Bukod sa malakas na ulan, sinabayan pa din ito ng malalakas na hangin dahilan para magtumbahan ang ilang poste ng kuryente. Ayon sa abiso ng Malabon LGU, hindi pa rin nadaraanan sa kasalukuyan ang bahagi ng Maysilo del Pilar Corner, Yanga Street para bigyan daan ang pagkukumpuni ng Meralco. Una nang sinabi ng Pag-asa na ang malakas na ulan kagabi ay hindi epekto ng bagyong Francisco o habagat. Ito ay dulot lamang ng localized thunderstorm kung saan nakakaranas ng panandalian ngunit malakas na buhos ng ulan. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, itinuloy ngayong araw ang pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa umaten sina Batangas Congressman Jervil Luistro, pinuno ng prosecution panel at Attorney Sheila Sison para sa depensa. Ayon kay Impeachment Clerk of Court, Senate Secretary Renato Bantog Jr., tinangka na magkabilang panig na tapusin ang marking of evidence para sa dalawa pang natitirang articles of impeachment ngayong araw. Ito ay ang kahinahinalang paggamit naman ng confidential fund at ang iso sa hindi pa ipaliwanag na yaman o unexplained wealth. Noong June 18, natapos ang marking of evidence para sa reklamang bribery at grave threat laban sa Vice Presidente.
Itinakdang formal na pag-uumpisa ng impeachment trial sa July 6. Sa kaugnay na balita, posibleng lumagpas pa sa Setyembre ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ay kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, kung pagbabatayan ng bilang ng mga testigo at mga exhibit ng dalawang panig, mukhang hindi kakayanin ng hanggang Setyembre lamang na paglilitis. Ayon kay Luistro, ang numero ng trial dates para sa House Prosecution Team at Defense Team ay subject sa diskresyon ng Senate Impeachment Court. Ibig sabihin anya ay ang Senate Impeachment Court pa rin ang may final say kung ilan ang trial dates na igagawad para sa prosecution o kung walang trial dates na ipagkakaloob sa depensa. Batay naman kay Attorney Benjamin Tolosa, legal spokesperson ng House Prosecution Panel, sila ay humingi ng 62 trial dates habang ang defense team ay humirit ng 30 trial dates. Pero nilinaw ni Tolosa na ito ay posibleng magbago pa sa kasagsagan ng paglilitis. Mariing itinanggi naman ng House Prosecution ang lumabas na report na sila ay nilamon ng buhay ng defense sa pagsisimula ng pre-trial conference noong nakaraang linggo. Sa isang news conference sa Senado, sinabi ni Congressman Jervil Luistro na hindi totoo ang mga lumabas sa social media na hindi sila papayag at hindi sila papayag na lamunin ng depensa. Responsibilidad dumano ng kanilang panig na ipaglaban ang interes ng mamamayan. Pakinggan natin si Jervil Luistro. Samantala, sa iba pang mga balita, 4 ang patay habang 7 ang napaulat na sugatan sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City kaninang alas 9 ng umaga. Sa ulat ni RH32 Jimmy Angay-Angay, puro mga estudyante ng eskwelahan ang nasawi at nasugatan habang ang dalawang naarestong suspect ay pawang mga menor de edad. Inamin ng mga suspect, isang 14-year-old at 15 years old na pambubuli ang kanilang naging motibo sa pagsasagawa ng krimen. Isa sa mga menor de edad na suspect ay pamangkin ng pulis habang isa naman ay anak umano ng sundalo na posibleng kapwa pinagkuhanan nila ng baril. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad sa nangyaring insidente. 26 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon sa kaugnay na balita. Kinundina na ng DepEd ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban na nangyari kaninang umaga. Ayon sa kagawaran, may tuturing itong isang high alert situation. Inaasikaso na ng DepEd Central Office ang kagiat na tulong at medical at psychological intervention sa mga apektadong learner. Sa ngayon, 4 na ang nasawi sa naturang pamamaril kung saan arestado na ang 2 suspect. Samantala, nabahala ang Department of Education Regional Office 8 sa napaulat na pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City ngayong araw ng Lunes, June 22. Nasawi ang 4 habang ilan ang nasugatan sa naturang insidente habang agad nahuli ang 2 menor de edad na suspect. Nakikipag-ugnayan ang DepEd Regional Office 8 sa PNP Schools Division Office of Tacloban City at mga otoridad at mga kawani ng naturang eskwelahan tungkol sa insidente. At humingi na rin sila ng tulong sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang mga kaukulang ahensya upang mabigyan ng suporta ang mga estudyante, guro at mga kawaning apektado ng insidente. Hinikayat naman ng DepEd Region 8 ang lahat na ipanalangin ang kaligtasan at mabilis na recovery para sa mga apektado ng insidente. Nagpadala na ng mga rekomendasyon ng Philippine National Police sa Department of Education kung paano masisiguro ang seguridad sa mga paaralan sa buong bansa. Ito ay kasunod ng marahas na insidente sa loob ng eskwelahan kaya ng magkakahiwalay na pananaksak sa Cavite at pagpapaputok at pamamaril sa Tacloban City. Ayon kay Acting PNP spokesperson Colonel Alan Reyco, kasama sa mga mungkahing inilatag nila sa DepEd ay ang pagtapik sa mga barangay at iba pang posibleng force multiplier. Narito si spokesperson. We've already given our recommendations to the DepEd regarding how to upgrade yung ating mga security sa mga schools natin. We understand that there is not enough budget for sa lahat po nung naiisip natin ang mga x-ray, yung mga metal detectors, hiring of security guards, hindi po ano to. But we have alternatives. Inatasan naman ni PNP
Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng commander sa buong bansa na rebyuhin ang security assessment sa mga paaralan maliban sa pagpapatrolya at police visibility. Kasunod ito ng tinawag ni Nartates na nakababahalang insidente ng karahasan sa loob mismo ng mga eskwelahan sa lalawigan ng Cavite at Tacloban. Kasama sa direktiba ng Top Cop ang pagtukoy sa mga posibleng banta o issue bago pa man ito humantong sa karahasan. Pakinggan po natin si General Nartates. I therefore direct all police commanders to strengthen police visibility around schools, intensify preventive patrols, conduct security assessments, and sustain close coordination with school authorities, local government units, parents, and community stakeholders. Let us remain proactive and vigilant in addressing threats before they escalate into incidents. Noong June 16, isang grade 8 ang nasaksak ng 7 grade 5 pupils sa General Trias City na sinundan pa ng isa pang stabbing incident sa Cavite National High School na sangkot ang isang senior high school suspect. Samantala, isang shooting incident naman ang nangyari kaninang umaga sa San Jose National High School sa Tacloban na ikinasawi ng 4 at ikinasugat ng iba pang mga mag-aaral. 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, wala pang natatanggap na kopya ng warrant of arrest ang Philippine National Police laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ito ang reaksyon naman ni PNP Public Information Chief Colonel Allen Reyco sa pahayag ng mambabatas na siya ay nakatanggap ng impormasyon na malapit na siyang ipaaresto ng hukuman. Ayon sa opisyal, tutugon ng PNP sa oras na makabuo na at magkatotoo ang hinala ni Marcoleta nang naayon sa batas. Ang naturang senador ay nireklamo ng plunder at indirect bribery dahil sa kabiguan na ideklara ang campaign funds na kanyang tinanggap mula kina dating Congressman Mike Defensor at 2 negosyante. Pinagyang din ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. na mahigpit na ipatutupad ng kapulisan ng legal protocol sa pagsisilbi ng warrant of arrest kahit sino pa ang target ng nabanggit na kautusan. Samantala, nakatakdang sumipot bukas sa NBI ang nag-resign na coach ng Ateneo de Manila University basketball team na si Tab Baldwin. Si Baldwin ay kabilang sa halos 20 individual na sinabina ng NBI Homicide Division kaugnay sa kontrobersyal na pagkalunod at pagkamatay ng player na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Unang ipinatawag ang dating coach noong June 16, subalit nabigong sumipot dahil umano sa hindi magandang kondisyon. Samantala, dumating sa opisina ng NBI kaninang umaga ang mga abogado na kumakatawan kina Assistant Coach CJ Elumba at Paulo Adevoso. Hindi naman sila nagpaunlak ng panayam sa media. Sina Baterbonia at Adili ay nalunod sa isinagawang team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. 32 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para
AM radio program host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Iba-iba at maaaring hindi wastong impormasyon doon ho sa nangyaring pamamaril ng dalawang estudyante partner dyan sa Tacloban City. Although masakit ito at nakakagimbal po ito dahil madalas napapanood at naririnig lamang natin ito mga pangyayari ito sa bansang Amerika kadalasan Oo. Alam mo yung unang narinig ko na mass shooting sa isang eskwelahan ay sa Columbine High School sa US. At after that medyo sunod-sunod yung mga ulat ng mga shooting, mga barilan sa loob ng eskwelahan. Nakakatakot ito lalo na para sa mga magulang, 'di ba? Na araw-araw mong pinapapasok sa eskwelahan, akala mo pangalawang tahanan, pero doon pala mabibiktima ng karahasan. Si Police Lieutenant Colonel Annalisa Armesa, ang Information Officer ng Police Regional Office 8, atin pong kausapin at kumuha tayo ng mga impormasyon sa nangyarin pong ito. Colonel Armesa, magandang hapon. Si Henry Uri at si Karen Oyong ho sa DZRH. Magandang hapon po, ma'am. Yes po, magandang hapon po. Apo, Colonel, una, salamat sa inyong pagtugon sa aming tawag. Kami muna ho ay mangungumusta at makukuha kami ng update. 4 ho ang kumpirmadong patay. Sana po naman ay hindi na ito nadagdagan. Yes sir, as of now, no ongoing investigation po siya. Pero yes sir, as of now, may report po na 4 yung confirmed na patay. Kasi kanina, 3 lang po yun. Opo. Okay. Ilan ho ang critical at ilan ang lahat talagang tinamaan ng bala? Yung report po kasi na na-receive namin kanina, 7 wounded. Pero still ongoing kasi may nag-iikot kasi ngayon sa mga hospitals to exactly determine kung ilan ba talaga yung total number of students na injured. So, yun kasi yung yun pa lang sir yung report na hawak namin. While may mga sinasabi, pero we still have to wait for the progress as to the exact number as of present. Okay. So, Colonel Armesa, ma'am, yung pangyayari ay sa isang eskwelahan. Ito nga po yung San Jose National High School. So, ang eskwelahan po ay sarado po muna, no? Tama po, wala munang pasok. Yes, ma'am. Wala po munang pasok until tomorrow. So, hanggang bukas lamang po. So, after that, Miyerkules ay papapasukin na po mga estudyante? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, kumusta naman po ang overall na, sabihin na natin yung atmosphere? Kasi ito po ay nakakatroma. Aminin po natin itong nangyari. Mga estudyante, mga high school, mga guro, mga nagtatrabaho po dyan. Ano po ba ang naabutan nyo po nung kayo o yung ating mga kapulisan dyan nung nangyari po itong pamamaril? Yes, ma'am. Personally po, pumunta talaga ako sa area kanina and yung naabutan natin na
marami talagang tao, and then yung mga teachers nag-usap. Actually, mayroon ding mga as agencies na nandun, and yun, nandun yung takot sa kanila. Kasi this is really the first time na may ganong incident sa school. And yun, meron ding may parents din kasi na naghihintay for confirmation kung sino yung mga dead na yun kanina nung nandun tayo. So, sumugod, may mga ilang magulang na sumugod po sa eskwelahan at nagtatanong po kung sino po yung mga nasawi, tama po ba yung kanilang identity, Yes, sino po yung ma'am. mga nasugatan. So, ano naman po ang sinabi nyo sa mga magulang? Were you able to give them the needed information na hinihingi po nila, ma'am? Kanina kasi ongoing yung SOCO processing sa area. So naka-cordon yung area. Gusto kasi nilang malaman kung sino yung nandun sa loob na allegedly dead. Pero hindi kasi pwedeng pumasok kung sino lang, basta makapasok doon kay bawal man yun. Okay. Baka makontaminate yung mga evidence. So yun yung nabotan ko kanina. Colonel, let's discuss the matter about the suspect if you can please give us the information. Yung suspect ay dalawa. Lumalabas ngayon sa mga impormasyon na available lalo na sa social media na isang bata ang may dalang, kung di ako nagkakamali, ay revolver na at isang 45 ba yun o 9mm? Isang 38 caliber po, and then revolver, and then 9mm. Okay. Yung 9mm, may lumalabas ho na ito ay pag-aari ng tiyahin na pulis. Tama ba? May tatak pa na property of PNP? Yes, sir. Okay. Yes po. Alright. Yung 38 nakarehistro raw sa isang agency. Ayun, sir, i-confirm pa po natin. Kasi wala pa po kasing result of na ganun eh. Okay. Ma'am, una, paano napasa kamay ng dalawang batang ito yung mga baril na yan? Ano ho ang impormasyong nakalap ninyo tungkol dyan? Lalo na ho yung baril ng tiyahin na pulis. Paano nakuha yun ng isang estudyante? Yun, sir, yung inimbestigahan ngayon na kung bakit nasa possession. Kasi nakatago daw yun according to the police office member. Yung batang nakakuha ng pulis ng tiyahin, doon nakatira sa kanyang tiyahin. Yes po. Nakikitira siya. Nasaan ho mga magulang ng bata? Yung patay kasi is nagtatrabaho, sir, sa ibang lugar. And then, I think yung nanay is galing pa ng Samar, pero nasa area na siya ngayon. Okay. So, kumbaga, nagtatrabaho po sa labas po ng Tacloban City, ng Tacloban. Yes po. Pero sa loob pa rin po ng Leyte Province. I think sa Region 8 pa rin. Region 8. Oh, okay. Partner, tanungin ko lang si Colonel Armesa kasi pinag-uusapan yung baril na di umano ipagmamayari ng pulis, tiyahin di umano ng isa sa mga suspect. Ma'am, paano po ba dapat ang handling ng baril? Kayo po, isa po kayong pulis, pagka kayo po ay off-duty na, uwi na po sa tahanan, ano po ba ang protocol po sa mga ganyan? Yes, ma'am. Considering na issue po yung baril and it is government property, it is the duty of the police officer na yung proper safekeeping, care and custody ng firearms. So, dapat hindi siya accessible to other individuals or persons, lalong-lalo na pag civilian. Pero pwede nyo pong iuwi, tama po ba? Kasi naka-assign sa pulis, tama po ba? Nakapangalan po kumbaga sa pulis. Yes, ma'am. Oh, okay. For yung mga mga armas naman po na ginagamit po ng ating mga kababayan po sa security naman po, ito ang kanila pong ay kailangan i-turn over, tama po ba? Sa susunod po na mag-duty, hindi po nila pwedeng iuwi. Correct me if I'm wrong po, Colonel Armesa.
Ayun, Colonel? Colonel? Depende po kasi ma'am kay Kanya sa security agency, parang ganun po. sa security agency. As to hindi ako particular ma'am sa kanila sa security agency kung as to their protocol. Okay. Pero ma'am, ano ang yung tiyahin na police aktibo pa sa serbisyo? Yes sir, yes po. Ano ang sabi niya? Yung nakalak ba? Nakatago ba? Nakapatong lang? Kasi kung nakalak yun, nakatago ng maigi. Dapat hindi daw easily accessible. Yun sir yung inaalam po sa ng ginagawang investigation. Okay. Paano ho nakapasok itong dalawa ng may dalang baril? Saan ito dumaan? Wala bang nakapansin? Wala bang gwardya? Paano kasi kung nakapasok ito ng basta-basta, ay maluwag po ang seguridad doon sa eskwelahan. According sir sa investigation, meron namang security guard and yung isang si ACL, pumasok siya sa school through the gate sa entrance. And nakita nga ng security guard na may dala siyang sling bag. Okay. Pero yung isa kasi hindi nila na-monitor na dumaan sa gate. Tika muna. May dalang sling bag, hindi niya tinanong hindi niya kinaknapan. Hindi niya inalam kung ano laman ng sling bag. Sad to say, sir, hindi po kasi hindi yun usual na ginagawa nila. Lalong-lalo na kung identify naman nila na student ang pumapasok. Okay, pero yung anong laman ng may dalang sling bag? Is it the revolver or the 9mm? Wait lang. Nasa ko. Chine-check lang ni Colonel Armesa. Palagay loob yung security kasi estudyante, hindi niya ini-expect siguro. Oo. Mali mo, school supplies lang naman yung laman. Notebook, di ba? Papel. Tinatanong pa, kino-confirm pa ni Colonel Armesa. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. I'll check po. Ha? Ano ka mo, ma'am? I will check, sir. I will check. I-check nyo po. Sige po. Sige po. Ma'am, pero habang chine-check ninyo, tanungin na rin namin ni Karen, ano ho ba ang profile nitong mga estudyanteng ito? Ito ba ano ba ito sa eskwelahan? Are they active mga organization? May fraternity ba ito? May mga napapaulat na ba ng mga record ng kung ano-ano ito sa loob ng eskwelahan? So far, sir, sa investigation, wala naman pong records ng mga violations or mga negative na ginagawa itong dalawang involved na CICL. Pero ma'am, meron din po tayong naririnig na mga balita na lumulutang na ito pong pamamaril ay na-trigger dahil po sa bullying. Meron po ba kayong nakalap na ganung impormasyon, Colonel Armesa, ma'am? Yes, ma'am. Isa po yan sa lumabas during sa kinakandak na investigation na allegedly binubuli daw itong dalawa. Ganon yung naisipan na gawin. Na gumanti. Alin doon ang binubuli? Pareho o isa lang? Yun ang kasi sir, the alleged motive is bullying. Or victims po sila. Of them. Pero hindi pa po kumpirmado kung dalawa sila. Opo. So, So, sila po ay victims of bullying. Yung po yung lumalabas. Yes. O nakalap niyo kung lumalabas sa investigation. Okay, ma'am. Okay po. Saan po galing itong impormasyon na sila ay victims of bullying? From the parents, from the teacher, from the fellow students? Concerted na po ito, sir, kasi lahat po kasi ng pagtanungan and sa school na-gather din po yan nila na information. Na talagang even the classmates, yun ang sinabi nila. Okay, so parang it's, alam mo yung sa school, di ba, pag nag-aaral tayo, Colonel Armesa, partner Henry, na kilala natin sa eskwelahan kung sino yung mga di umano ay bully, yung medyo kinakatakutan ng mga mas maliliit na mga estudyante, yung kumukuha ng, yung iko-corner ka sa CR, kukunin yung baon mo, may mga kukunin yung lapis mo. So medyo parang common knowledge, tama ba, Colonel Armesa?
Yes, ma'am. Parang ganun po. Ma'am, ang nabaril ba nung dalawa yung nambubuli sa kanila? Sa according sa investigation, hindi daw po kasi yun yung hindi daw po sila yung target. Oh, papaanong tamaan lang sila ng ligaw na bala o papaano? Ano kasi sir, nung pumasok, nag-warning shot, tapos sunod-sunod na yung photo kung sino yung nadaanan, yun yung nabaril. So, Pagpasok pa lang- random Oo. shooting. Tama ba, Colonel Armesa, ma'am? Ano, ma'am? Random shooting. Kung sino po yung tamaan. Parang ganun, opo, parang ganun, ma'am. Ilan po yung bala ulit na pinaputok nila, ma'am? It's around 40 or 40 na bala kasi yun yung 40. na-recover na empty shells sa area. Both po na revolver and the 9mm 40 lahat-lahat po. Yes po. So ma'am, mga tatlong magazine ang naubos dun sa Dami, 9mm. Mga tatlong magazine o Yes po. yung sa 9mm, tama? Yes po. Actually, may na-recover kasi sir na 3 magazine. Tama. Oo, no? Sa ano po, sa inyong experience po sa ganito, sa mga shooting incident, Colonel Armesa, ma'am, ano po ba ang, sa tingin ninyo yung, hindi naman po kasi tayo psychologist, di natin mabasa yung iniisip ng mga bata, pero yung ganito pong klaseng aksyon na random shooting, napakarami pong bala na inubos, 40 po, nagpaulan, literal ng bala, ano po ba sa tingin ninyo yung state of mind nitong mga suspect? I cannot exactly say kung ano, but we'll just determine na lang sa result ng investigation po. Okay. Pero Colonel, yung dalawa pagpasok, saan unang nagpaputok? Sa ground, sa classroom, o saan sila nag-ubos? Sa labas po ng classroom. Oo. Tapos, nakapasok pa sila sa classroom. Verify lang ni Colonel. Aha. Sige. Well, check pa sir kung sa loob, pero initially kasi nasa labas, tapos nag-warning shot daw, and then Kung sino nang tamaan. kung sino, nag-ano kasi sila sa mga room. Okay. Pero ma'am, may nakausap na bang pulis ninyo yung dalawang bata at ano ang sabi? Yes po, na meron na kasi, may nag-interview kasi doon. But wala pa po kaming information as to the result of the interview. Wala kayong nakuha kung ano ang mismong sinabi ng mga bata? Bakit sila nagpaputok? Wala pa silang initial na... Wala pa po kaming report na nakukuha. Kasi actually hindi pa po tapos sir as of now. Nandun pa talaga, ongoing pa. Okay. Alright. Sige ho. Ano ho ang hakbang ngayon ng Regional Office 8, hindi lang dito sa pinangyarihang ito, may utos na rin ng Chief PNP. Ano ngayon ang mga susunod na hakbang po ng inyong rehiyon para ho sa kaligtasan ng mga estudyante at mga eskwelahan? Yes sir, actually sir, meron na kaming existing na program, ang Police Regional Office 8 na yung may directive na yung ating mga police personnel should join sa Monday flag raising ng mga schools dito sa amin to show to them na we have good relationship, yung community and the police, the teachers and the police, and to not only for police visibility but also na kung merong hindi sila matakot sa amin, and para makapag-report sila agad pag may mga crime incidents sa area. Pero Colonel with this go ahead, ma'am. Yes, ma'am. And now with this incident kasi, may instruction ng ating regional director na to increase police visibility sa mga schools. Siguro yung dati kulang pa. So, we'll increase police visibility sa mga schools, and then no partnership with the barangays talaga kasi we can also mobilize kasi the barangay tanods as additional security sa mga schools, knowing that
hindi naman marami yung mga security guards na ini-employ ng mga school. Gusto ko sana tanungin kayo, Colonel Armesa, pero I think ang mas makakasagot nito is yung mismong eskwelahan. Pero yung pag-check ng mga bags bago pumasok sa eskwelahan, will it be also be considered bago pumasok yung mga estudyante, i-check yung kanilang mga gamit? Or... Yes po, ma'am. Yan na po talaga yung nakikitang isa sa mga dapat gawin. Kasi yun nga with the situation na wala lang, hindi chinek, kasi nakalusot. Colonel, so, now... teka pala, yung namatay, babae, lalaki ho ba ito at ilan ang natamong tama ng bala? May babae po, may lalaki. Ilan ang lalaki doon sa apat? Sorry, paano? We'll check pa po, sir. We'll check. We'll feedback yun na lang po talaga. Okay. So, sige, yung atin pong, yung sinasabi niyo po kanina, Colonel Armesa, tungkol sa pag-check ng bag ng mga bata? Yes, ma'am. Oo. Sige po, go ahead po. Isa po yun sa mga... With this situation, nakita natin na kailangan na talagang i-check. Kasi with the situation na may dala siyang bag and i-check na not knowing na meron palang firearm sa loob. So, nakikita natin na dapat talaga chinecheck. So, yun yung magiging coordination natin with the school and the security guard na dapat yun ang gagawin nila so as not na ma-repeat itong the same incident. Siguro pahabol na lang, Colonel Armesa, yung police visibility, will it be 24 hours sa school or 24 hours sa perimeter din po? Kasi baka biglang may papasok doon kahit wala na pong klase. I-schedule po yan, ma'am. I-schedule po yan yung deployment. But definitely po, during class hours, dapat meron. Meron po, class hours. Pero at to, kung sa extension sa gabi, knowing na wala naman, scale down po yun. Thank you. Colonel, salamat po na marami sa inyo. Thank you po, Colonel Armesa, ma'am. Salamat po. Thank you so much po. Balansyado! Colonel Annalisa Armesa ng Police Region Office 8. Ang sakit ng... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May arte? May budget? Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule.
Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tips kung paano malunasan ng sunburn. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa Healthline, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng sunburn, kung saan nariyan ang mararamdamang pagkahapdi sa balat, pangangati, at pagbabalat. Kaya naman, pinapayuhan ang paliligo ng malamig na tubig. Makatutulong din ang baking soda. Maglagay lamang ng 4 na kutsara nito sa 4 na basong tubig at saka ibabad dito ang isang towel at ilapat sa balat. Hindi rin syempre mawawala ang aloe vera. Pwede mo itong ipahid directly sa iyong skin. At last step, magsuot na maluluwag na damit at uminom ng maraming tubig para bumilis ang paghilom ng sunburn. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and viral show. Iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawal pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa music, mass support, entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Hindi Rin naman natin ito hong napag-uusapan niyang bullying na yan. Ano po, malaki ho ang papel na ginagampanan dito ho ng mga magulang natin sapagkat kung ano ang anak natin sa labas, ano ang kanyang pag-uugali merong daladala at bitbit sa labas ng tahanan, maaari hong hindi sasang-ayon lahat pero kadalasan partner
ito ay bunga ng kanyang karanasan sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Ano ho? May epekto, oo. Kung ang mga bata ay kulang sa... Kasi ito ang nabasa ko, partner, sa isang latalain. Sa Amerika, kaya maraming mga bata ang nagre-resort sa violence. Yung iba nga ay ganyan, may mga shooting incident. Dahil sa sobrang busy ng magulang, nagpapapansin, walang atensyon, hindi na naaasikaso, binibigyan na lang ng pera, binibigyan na lang ng gadget, ng kung ano-ano. Ang problema nga ay hindi yun ang gusto ng bata. Ang gusto ng bata ay yung oras at atensyon, emotional connection with their parents. Na pwede silang magsabi ng kahit anumang problema nila o nararanasan sa kanilang mga magulang. At pagkaya na hindi nila nakukuha, ginagawa nila para sila mapansin, gagawa sila ng kung ano-ano hong nagre-resulta sa violence sa labas ng school. Si Dr. Salustiano Jimenez, Salustiano Jimenez, ang DepEd Regional Director sa area ho kung saan nangyari po yung pamamaril ng dalawang estudyante na ikinasawi ng 4. Dr. Jimenez, magandang gabi na po sa inyo. Si Henry Uri at si Karen Oyong sa DCRH. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po, Sir Henry and Ma'am Karen, no? At yung lahat na nagsubaybay sa programa niyo po. Opo. Dr. Jimenez, would you also confirm kung totoong lumalabas po kasi sa nakalap daw na impormasyon ng ating PNP na nabubuli o bullying ang dahilan noon pong ugat ng pamamaril ng dalawang bata? Do mayroong mga nasabi ang PNP, no, but we have to check we will delve deeper, no, as to the real cause, Sir Henry and Ma'am Karen. Ito hubang dalawang batang ito'y matalik na magkaibigan, magpinsan, magkabarkada lamang? Ano po ang profile nung dalawa? Kasi sabi ng principal naman na kakilala sila. Yung isa is grade 9, yung isa grade 10. So hindi ho pala... Hindi sila magkaklase, pero sila yung magkakilala. Tama po ba, Doc? Yes, pero yung isa, yung grade 9, parang nagbalik siguro. So, inalam pa namin kung itong dalawa ay classmate talaga. Then yung isa nahuli kasi bumalik sa grade 9. Parang nag-repeat, tama po ba? Yes po. Oh, okay. Opo. Pero yung may nakala po ba kayong impormasyon, sir, na itong mga batang ito ay distressed po ba sila? Meron po ba silang parang mga manifestations na sila ay nalulungkot, nadidepress kasi baka nabubuli nga po o nahihirapan sa studies, sa schoolwork, nape-pressure? For last week naman daw, sabi ng principal, nung ang mga bata nandyan, wala naman daw manifestation na mayroong problema. Kasi bagong ano lang bagong pagsimula lang ng klase. Opo. Oo nga, no, kaka-open lang ng school year natin pala, no? 2-3 weeks ago lang. Kaya nga oo. So, kaya inano pa namin kung ano talaga yung katotohanan nung binubuli talaga kasi kakapasok lang ng mga bata sa school ngayon. Opo, kasi yung paraan po ng pamamaril ay mukhang ayoko namang mag-conclude sa investigasyon, pero kung nagdala ka ng mataas na kalibre ng baril, pagkatapos nagpakawala ka ng 40 bala, 3 magazine halos yung naubos, pagkatapos yung isa galing sa revolver. Sir, may galit. Tama kaya ito? Mukhang may galit. Mukhang mayroon pong kinikimkim na sama ng loob. Pero yung mga bata na yung batang na wounded, na nakausap ko yung iba, hindi na nila alam hindi nila kilala talaga yung wala silang hindi nila friends yung hindi nila masyadong kilala yung mga batang yon na suspect. So the school also have around 1,611 yung population. Medyo marami rin po yung mga estudyante, Oo. Pero yung mga napuruhan po ba, yung mga wounded, Sir Jimenez, sir, ay
random din po? Kumbaga halo-halo, iba't ibang grades, iba-ibang age po sila? O natsyempohan po na isang klase o isang grupo po? Iba-ibang klase, grade 9 at saka grade 10 lang po. Kasi magkalapit lang yung classrooms. Opo. So sa classroom po na Maril yung dalawa? Sa loob po ba o sa labas ng classroom, sir? Pamagin sa Ma'am Karen? Sa classroom po nangyari yung pamamaril, sa loob po ba o sa labas ng classroom? Nasa loob po yung mga bata, pero yung dalawang, yung mga suspect po, sa labas ng classroom. So doon lang sila sa window po nagbaril. Okay. So nasa labas sila, if sinuot yung kamay sa bintana, doon at saka nila ipinutok ng ipinutok. Yun po, yun po. Nako. Kasi close yung door. Opo. So sa bintana. Pero sabi ho nung klase lang tapos ng flag raising. So nangyari yun mga 9:20 AM. Opo, tapos pasok after po ng flag raising ceremony, pumasok na po yung mga estudyante. Nagsimula ng klase po. Opo, and then a few minutes lang po ba biglang nangyari na po yung pamamaril, Sir Jimenez? Yun ang mga sabi po based report. Yung classroom na pinangyarihan, isa lang and with teacher? Yes, isang teacher, but sa iba din ang teacher. Pero wala naman hong natamaang... Hindi lang yung isang classroom Naroon mga bata paglabas, sa labas din ng baril din. Oo. Lumabas na yung mga bata Ibig sabihin, bukod sa putok sa bintana, nung may lumabas na bata, pinagbabaril din nung dalawa. Yes, yung iba na nasa labas din. Ako. Pero narinig yung putokan at naglabasan na. Tapos pinaputokan. Pero may teacher ho dun sa loob, hindi ba natamaan? Sir? May teacher po during that time, nagkaklase. Nung mamaril yung bata sa bintana, may teacher po sa loob. Mayroon daw. Pero hindi naman natamaan ho yung teacher? Hindi naman po. Sabi ng pulis, hindi naman daw ang mga tinamaan daw, hindi yung target, mukhang hindi yung target nung... Mga binubuli daw. Yung nambubuli, opo. Oo, hindi. Okay. Bakit kaya yung kung grade 9, supposedly mga kaklase niya ho yung pinaputukan, tama ba? Yung isa, opo. By the way, sorry sir, pero kasi dumating na yung namin, yung USEC. Opo. Pwede ko muna. Sige po. Sige. Anyway, salamat sir ha. Mag-iingat po kayo. Thank you po. Thank you sir. Another time po. Sige po. Sige po. Naintindihan namin. Thank you sir. Ingat po. Si Director Salustiano Jimenez ng DepEd Region ng Jumpala. At mukhang napakalaking concern na kasi ngayong hapon dumating ang kanilang USEC, Undersecretary, para pag-usapan kung ano ba yung nangyari. Pero partner, yun na nga, nasa loob ng classroom, yung mga estudyante. Tapos ipinasok. From outside sila ng Marielo, through the window. Kasi nga nakalock na yung pinto. So, parang yung mga namamaril na bata, nasa bintana lang, tapos putok lang ng putok. Siyempre kung imaginein mo yon, tapos nagpanik, gusto lumabas ng mga bata, nung naglalabasan na, pinaputokan din. Kaya umabot sa 40 yung pinaputok na baril. Alam mo, kami po ay nakikiramay doon sa nasawi at sana yung mga nasugatan ay makasurvive at hindi naman lumalim at lumala ang mga sugat. Pero nakakapangilabot po ito. Imagine, 4 na bala. Kung lahat yun ay may tinamaan, partner, marami-rami ang mamamatay. Pero definitely kasi medyo nangyari pa lang kaninang umaga. So nagsasagawa ng investigasyon ng kapulisan, ang mismong DepEd. So medyo hindi pa talaga malinaw yung mga detalye. So hihintayin din natin yung resulta ng mga investigasyon na yan. By the way, ito ho siguro ay may palagi naman pamukaw isip ito. Kanya lang siguro hindi na tama namang masama kung ito'y mauulit pa yung seguridad, yung seguridad sa mga eskwelahan, kasi sa private meron naman talaga mga security partner, may nagro-robing sa private yon. Pero sa mga public minsan isa lang sa gate, minsan yung mga barangay tanod naman, yung mga bantay bayan force multiplier, di ko rin mawari kung paano sila magiging
bantay ng mga paaralan, siguro ang akin na lamang, kung kukunin naman ninyo sana yung mga barangay tanod, mga barangay force multiplier, huwag nyo namang gagawin volunteer lamang ang mga yan. Unang-una kasi may mga pamilyang binubuhay yan, wala namang kadalasang formal na source of income yan. Kung yan ay itatap ninyo para makapagtrabaho din sila ng maayos, i-train and i-compensate. Yun lang sana, partner. Huwag naman ho yung volunteer kasi pag nagutom, uuwi na ng bahay yan. Pag inantok, hindi na babalik kasi hindi naman siya compensated at saka hindi naman niya talaga yan ang obligasyon. So, you train and you compensate. Yung mga force multiplier para mapakinabangan po natin ang tama. Ano po? Samantala, Pangulong Unahin Marcos. natin ang report ni Raymond, partner. Sige. Si SP Win Gatchalian na alarma ho sa mga sunod-sunod na karahasan sa mga eskwelahan. Raymond and Paz. Raymond? Nabahala si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga sunod-sunod na karahasan sa mga eskwelahan. Pinakahuli ang nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 4 na ang namatay at ilan pang nasugatan. Ayon kay Gatchalian, hindi katanggap-tanggap na umaabot ang ganitong klaseng karahasan sa mga paaralan na dapat ay nagsisilbing ligtas na espasyo para sa mga mag-aaral. Hinimok nitong mga otoridad na tiyakin na maaresto lahat ang mga suspect sa krimen at panagutin para makamit ang katarungan para sa mga biktima. Noong nakaraang linggo ay 7 estudyante sa Cavite ang biktima ng pananaksak sa 2 magkaiwalay na insidente. Pinakikilos ni Gatchalian ang Department of Education para tiyakin ang mas maigpit na seguridad sa mga eskwelahan, maliban pa sa psychosocial support and intervention para sa mga naapektuang mag-aral, guro at iba pang school personnel. Maliban kay Gatchalian ay bumuhos din ang pakikiramay ng iba pang senador sa pamilya ng mga biktima sa Tacloban City School shooting incident. Kabilang dito sina Senador Christopher Bongo, Senador J.B. Hercito, Camille Villar, Robin Padilla, Bam Aquino at Senador Kiko Pangilinan. Ito si RH28, Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond at Paa. Samantala, pag-mobilize ng agaran tulong sa pamilya ng mga biktima ng San Jose National High School tragedy, ipinag-utos. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan, Manang Milky. Pinag-utos na later Representative Martin Romualdez ang pag-mobilize ng tulong sa mga biktima at pamilya na naapektuhan ng pamamaril sa San Jose National High School. Matapos ang insidente, agad na ipag-coordinate ang opisina ni Romualdez sa mga ospital kung saan dinala ang mga biktima ng pamamaril. Sasagutin ng opisina ni Romualdez ang mga bayad sa ospital kung saan dinala ang mga nabaril maging ang funeral services ng 3 kabataang namatay. Aminado si Romualdez na may epekto din ng insidente sa mga guro at estudyante kaya dapat ikasa ang psychosocial intervention and trauma support services na papangasiwaan naman ng DSWD. Una rito ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine National Police ang investigasyon ng shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban. Ako si Milky Rigunan nga nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Alam ko, Angelo Kevon. Sabi ko, foreigner na ba? Foreigner na. Angelo Kevin Bordeos ng Camarines Sur. Angelo, good evening. Good evening, Angelo. Ayan, Angelo. Yes, hi, good evening. Taga saan ka sa Camarines Sur? Bicol po, Naga. Sa Naga. Sige. Ayun. Ano ang himpilan ng radyo na kauna-unahan sa Pilipinas at una sa Pilipino? Una sa mga taga Naga. DZRE po. Ayun, correct ka dyan. Na dahil dyan, Angelo Kevin Bordeos, meron kang 500 pesos in GCash. Thank you. Congratulations. Kukunin mo kay Ate Josa na nag-birthday ngayon at kinakailangang kantahan namin ng Josa, happy halika nga birthday. dito, bilis. Dito Dapat birthday mo ngayon. Hindi niya birthday ngayon. Nung isang araw. Belated na. Kailan ang birthday mo, Josa?
Friday. Ito po yung aming Ayan. TV, paki-focus mo nga ng close-up yung aming Yung may birthday glow siya. Maganda at masipag at mahusay na producer. Oo. Ayun pala, Si Joshua. habang inihintay natin yung surprise niya kasi may pabanda di ba? Tugtugan mo nga kami dyan ng isang iyon. Babatiin ko lang pala ng good afternoon, good evening pala si Ka-Ador Plato. Ayan. Ador! Ano yung kinanta niya kahapon sa wedding ni All of a sudden, this was yours and mine. Panalo! Okay, ito na. Ito na. Happy birthday, Josa! Kala mo, ha? Ito. Kaya pala hindi ka umalis, Kyle. Yes! O, hinintay ka niya. Yahoo! Thank you po. Blow the... Make a wish muna. Make a wish and blow the candle. Yay! Happy birthday, Josa! Happy birthday! Sana yung winner natin nasa linya pa, no? Nandyan pa, hinihintay niya. Angelo, salamat! Thank you, Angelo. Paalam na Thank you. tayo. Happy birthday, Josa. Happy birthday. At yan na po ang kabuuan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Sana po ay masenso tayo pare-pareho. Gaya ng ating lahat na hinahangad ay masenso sa buhay. Manalig lamang at palagi po magdasal sa may kapal. At huwag tayong gagawa ng masama sa kapwa. Ang gawin po natin ay mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng anumang masama. At lalo na sa mga nangangailangan, tumulong pa po tayo. Help is well. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Aba, magtatandem si Atty. Cam, Cheryl Adami Molina at si Miss Thea Petro Corpus ang kanilang pag-uusapan. Pwede mo bang ireklamo sa HOA, ayan, HOA, ang iyong kaalitan na kapitbahay? Siguro malakas mag-video, di makatulog yung kapitbahay. Lagot kayo, malalaman na ng inyong kapitbahay na hindi nyo pinakikinggan. Hindi, anyan nyo na lang. Oo, putulin nyo lang yung kuryente. Bye! Ako si Henry Uri. Ako si Miss O, Miss Karen Oyong. Bye! Ang oras na yan. Kalafagton, amoy nakaka-joyful.